hindi hindi ko gagayahin yung mga ganon. Kumbaga, nag-aaral ako paano maging magandang parent. So kahit wala pa yung anak ko at pinaplano pa lang namin, pero kung paano ko ginaganapan yung sarili ko, pinaghahandaan ko na paano ako magiging handa at tamang ama sa mga magiging anak ko. Kung ano yung mga na-experience mo sa tatay, sa teacher, kumbaga hindi na para ipa-experience mo sa magiging anak mo. Para sa akin, it's about breaking the chains of trauma of childhood. Ngayon, eto malupit na follow-up question dyan, pre. Masasabi mong proud ka sa pagkakatindig mo, sa intellect na meron ka, lumaki kang maayos, dahil yun yung mga naging causes. Kung hindi mo ipapa-experience sa anak mo yan, sa tingin mo lalaki siyang maayos kagaya mo? Yo, 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 brrrr! Ang pangano yun, parang may palatandaan ako saan ko siya ano ba? Tama. Saan magsisync? Napakaganda ng setup natin, par. Di ba? Sa ano ho to? Sa kinakapatid nito niya, ni MJ Aguilar. Lintik mga connection nito eh. Kaya sabi ko naman sa inyo, di ba, big shot to. Big shot siya, to the point na parang tiyempo tayo na nakasama natin siya sa di malaman na dahilan, boy. Brad, tiyempo rin na nagkatagpo tayo kasi meron ako talagang pusong magbahagi. Okay. At tinapat mo ako nung tinawagan mo ako, tol, ang maganda sana ng mga mensahe nyo pero mali yung ginagawa nyo. Gago, hindi naman mali. Ang sabi ko lang, nakukulangan lang ng punctuation. Huwag mo nang pagandahin, pare, kasi yung mga ganong real talk, doon mo masasabi kung nasa tamang tao ka o nasa mali. Alam ko talagang mapagbigay ka, pre, kasi before pick-up artist ka, di mo pinagdadamot yung katawan mo eh. Diba? So, usapang mapagbigay, siya talaga yung mapagbigay. Hindi, dalawa tayo, Brad, kasi Hindi, ako ginagawa ko para sa pera to, tsaka sikatan. Mukha mo. Alam nyo si Ato, yan ang smoke screen ni Ato. No? Sabi sa'yo, wingman mo ako, tol eh. Ang ina, binibuild up. Halatang nagre-rebrand eh. Gaga, nagre-rebrand kasi si Ato. Nagsama siya ng guwapings para malighten up yung energy niya. Ay, akala nyo nagsama ng guwapings, pero todo panalo rin sa akin to, boy. Parang ni-launchpad mo yung yung content creator era ko ngayong 2026. Yun yung katotohanan dun. So, natagpuan ko ang industriya. Yun yung linya dito, boy. Binibiro ko kasi siya. Sabi ko, pasisikating kita, ako ang industriya. Actually, totoo naman eh. Pero, doon mo masasabi na nasa tamang top G circle ka, na sineselebrate niyo yung success, level up ng bawat isa, at hindi ka rin nahihiya o nag-hold back magsabi ng totoo. Kasi alam mo, ito yung totoong makakatulong sa kapwa mo, sa tropa mo, sa kapatid mo. Hindi mo siya pa-plastikin na, uy, mukhang maganda yan. Pero hindi talaga eh. Dito muna, usap muna tayo. Tabi ka muna dito sa akin bago gusto mong maliwanagan. Bago ang lahat, welcome sa Top G Manila. Yes, sir. Kwentuhan, tropahan na nakafocus sa pagpapakita sa'yo na lahat ng nasa paligid mo, sirkumstansya, kung anumang sirkumstansya, kaganapan, pangyayari, mga tao, individual, lahat yan parte ng pag-unlad mo bilang tao. It is a matter ng kung paano mo tinitignan, tsaka kung may tamang pagkakatono ka, magiging harmonious talaga yung tunog. Maganda sa tenga, maganda sa buhay, maganda sa life. Diba? So, dito kami ngayon sa, anong pangalan itong studio, pre, ng kinakapatid mo? Perfumous Collectives. Perfumous? Anong word yun, pre? Latin, ba? Di ko rin alam, pre. Sorry. Perfumous? Ano yun, para? Ano yung Perfumous na yun? Kasi dito yung owner, ando nakikinig eh. Ano yung Perfumous, pre? It's a Latin word. Latin word. Means na ano? Paano na lang natin at para mas mababaw na pag merong umuusok, meaning to say merong naglalagap-lagap. Wow, ang ganda nun. Perfumous means kung may umuusok, may naglalagablab. So parang cause and effect siya. Kung gusto mo ng result, kailangan mo ng pagkilos. Mababaw version pa yun, ha? Tangina, balagbag yun, bro. Balagbag yun. So, itong studio na to, nakafocus talaga siya sa mag-produce, mag-create ng kung ano man pwede. Posible kung ano man perfumous, no? Pag may umusok, may naglalagablab. Ngayon, nga naman, kung gusto mo ng mas malakas na usok, mas malakas na result,
Yung apoy mo, no? Putya, gatungan mo ng gatungan. Apoy mo na. Galing! So kung walang umuusok, walang naglalagablab. Alam mo, ang galing. Hanapin mo muna yung apoy. Diba? Kaya yung pagbomba mo, tangina, sagarin mo. Diba? Para sagad yung resulta. Diba? Anyway, Chinese New Year pala kahapon ba? Kailan ba yung Chinese New Year? 17? Anong ginawa mo nun? Chinese New Year? Anong ginawa mo nun? 17, 18, ano ko pre, may pinuntahan akong kung ano man, hindi ko siya maidetalye, pero may pinuntahan akong kung ano man na mas nagpabaga nung totoong kung sino ako. Mas nalaman ko kung ano yung mga dapat, ano yung mga proper way, kung bakit ba ako nabubuhay dito sa mundo, ano yung gagawin ko dapat ngayong 2026. So nagpunta ako doon siya para siyang tagalinis ng lente mo pag parang naglalabuhan na. Ganong level. So puta paglabas ko doon, 15-15 na naman yung vision ko. Yun yung ginawa ko Chinese New Year, 17-18. Lupet. Ikaw, anong ginawa mo Chinese New Year? Ang ganda. Tayo, parang tayo, sabay tayong nag-journey pero magkaibang parallel universe. Yeah. Dahil nandun ka sa spiritual, kung saan ako nanggaling. Yeah. Ginawa ko naman nung 17, bumubuo kami ng isang business, e-com. Yeah. So, yun yung nagplanning kami whole day, nag-workshop din kami. So, yung ginagawa ko sa ibang kumpanya, ginawa namin sa sarili namin. So, doon, nagkaroon kami ng linaw, ano ba yung purpose na gusto namin gawin sa company, at ano yung values kung saan iikot yung decision making namin at yung kulturang gusto namin mabuo. Sunod niyan, business canvas. Tangina, gumagawa ka ng kumpanya pala. Okay. Etong nagdaang linggo, may inuumpisahan kang kumpanya. Para naglalaro lang. Tangina, sabi sa inyo eh. Di ba? Iba tong kasama natin ngayon. Tangina, hindi na to nakikipagbiruan talaga. Para naglalaro lang. Ngayong nagdaang week, puta, gumagawa ng kumpanya ang pocha. Tangina mo, malupit ka. Brad, Balagbag ka talaga. alam mo yung malupit dito, kahit gaano kaganda yung natin, kahit gaano kaganda yung studio natin, yung venue saan tayo mapunta, hindi pa rin to papantay sa views ng mga nakahubad na babae na hindi to papantay, boy. Sa mga... Malabo. Before! Eh, kasi masasabi natin talaga ako bilang 5 years na akong nagko-content, yung mga content ng lalaki talaga. Medyo wala pa sa hulog eh. Pero ngayon, 2026, puta, labasan na ng to pre. All out na to pre. Pwede. Labasan na ng skills, laman ng utak. So, yung views and engagement na nakukuha ng mga nakahubong babae, tangin, nasisilatin na ng mga yan, pre. Oo. Hindi sisilatin kasi ting nila yun, pre. Hassle nila yun eh. Di ba? Hassle nila yun. Pero tayo bilang lalaki, kumbaga, iso-showcase na rin natin yung kung anong meron tayo. Kasi before, parang tayo yung mga hindi nakibo, patulotolonggis lang. Before, pag nagsalita yung lalaki, agad parang may mali agad siyang sinasabi, may ina-attack siya na ewan, pero hindi naman. So ngayon, sinushowcase na natin kung ano talaga yung kayang gawin ng lalaki. Kaya yung mga... Tsaka para din malesen yung yung atensyon na napupunta dun sa mga babaeng nakahubo. Kasi parang may magandang kinalalabasan yun. Unang-una, sa part ng babae, syempre, kung hassle niya yun, kaka-engagement siya, nagkakaroon siya ng mga brand deals. Kumbaga, dun siya nagkakaroon ng masarap na buhay eh. Pero yung majority na effect nun, kumbaga may mga lalaking nagiging tolongges lalo eh. Kasi sa maghapon na scroll nila, wala silang ibang nakikita kundi nag-thirst trap or nagtututuwad na babae. Ako para sa akin, malaking factor kung bakit may mga nabubobong lalaki din. Dahil dun sa mga nagta-thirst trap na babae. Bro, napakaganda ng point mo. Medyo agree ako dun sa sinabi mo na sa bagay, nung mga panahon na yun, hindi pa lumalabas yung mga ganitong topics o kung meron man konti eh. Di ba? So, may responsibilidad, tingin ko para sa akin may responsibilidad din tayong mga lalaki kung bakit nagiging ganun yung hassle ng mga ibang babae. Totoo Kasi, din. Isipin mo, kung walang manonood, meron bang gagawa? Yeah. Tsaka isipin mo, kung majority ng lalaki, provider at nasasandalan talaga, walang babaeng kailangan humasel. 'Di ba kasi design sila na maging eba na maging housewife
na magmahal, mag-alaga at mag-aruga eh. Pero bakit dumadating na sa punto na nagkakaroon ng mga strong independent woman, kailangan nilang humustle, kailangan nilang mag-create ng sarili nilang pera. Kasi, pakunti na ng pakunti yung nakikita nilang lalaki na pwede mong sandalan. 'Di ba? Patulonggis na ng patulonggis yung mga na-encounter nilang lalaki. So, kailangan na nilang magpapera sa method na alam nila. Tapos, syempre, hindi naman lahat, pero karamihan sa mga babae, ano ba yung pinaka easy money? Katawan nila. May mga nagbebenta na talaga ng katawan nila, binibenta yung virginity nila. Nagbebenta ng mga contents. Nagbebenta ng mga contents sa Telegram, sa iba't ibang platform. Binibenta nila yung mga nudes nila, yung mga sex vids nila, or pwede mo silang i-avail. Parang pwede mo silang kunin as masahista kahit wala ka namang lamig. Parang mga ganun. Ngayon, ang isang hindi magandang effect nung ganung hassle, may mga babae na nako-confuse sila between okay lang ba yun versus sa dapat ko bang ginagawa yun bilang babae. Ngayon pre, sa sobrang hindi maganda yung naging resulta nung ganung hassle, may mga babae na galing naman sila sa maayos na pamilya, mga edukada, nakapag-aral, kumbaga may maayos silang buhay, pero nako-confuse sila na dapat ko bang protektahan yung puri ko? Dapat ko bang ikip to hanggang kasal? Nako-confuse na sila doon to the point na binibigay na lang nila ng binibigay sa kung kaninong tolongges, tapos hinahayaan nilang mabidyohan, kaya naglilik. Tayo na pag pumunta ka sa mga Telegram groups pre, majority ng mga scandal doon or mga nudes, hindi galing sa humahasel na babae na ganun ang hassle. Majority ng nakikita mo doon, nag-leak lang na sex with ng kung sinong magjowang Gen Z. Legit pre, nakakakilabot kasi. Grabe tol, kabisado mo, no? Ha? Hindi kasi, ikaw hindi ka nagsasokmed masyado eh. Oo nga. Ako pre, babad ako dyan. Sa sokmed lang. Babad ako dyan pre. Meron, kala ko, sa lahat pre. Kala ko kabisado mo. Sa lahat ng points ng sa lahat ng points ng internet pre, puta, chinecheck ko yan pre. Kasi, para sa akin, malaking bagay yung sokmed kung bakit ka nagpa-process sa mundo. Paano nagpa-process yung utak mo. Paano ka nagpa-function ng tama. Kaya lahat yan, hindi ako nagpapatay malisa dyan. Correct. Kasi ang nagmamatter naman kung ano yung nagiging tama sa akin yan. So, ganun yung nangyayari. Maraming mga babae yung nakakalimutan na nilang i-protektahan yung puri nila. Kasi nga, akala nila okay lang. May mga makikita silang brand ambassadress, mga babaeng influencer na puta, naka-cycling lang, bakat yung utong. Yung tipong suot nila yung damit na hindi nila susuotin sa labas kasi alam nilang mamamanyak sila. Pero magugulat ka kasi ginagawa nila online na pwedeng makita ng milyong-milyong lalaki. Ngayon may mga babae na okay naman yung pamilya, nakapag-aral, nakapag-college, mataas yung intellect, pero pagdating dun sa bagay na yun yung pinakamahalaga bilang babae, nalilimutan na nila, ay puta, kailangan ko palang protektahan to. Nakakatakot yung ganun. Nasa tingin mo, sino yung may pinakamalaking partisipasyon kung bakit maraming babae ang nafa-fucked up? Kasi fucked up soul yung ganun, pre. May babaeng nagkaroon ng scandal, kumalat. Tapos, dahil kumalat na yung scandal niya, ang tama sa kanya nun, parang hindi na ako worth it. So, magpapabengbang na lang kung kani-kanino yun. Kasi nga, pakiramdam niya, wala na siyang value. So, fucked up soul. Sa tingin mo, bakit sobrang daming fucked up soul na babae ngayon? Di ko alam pre. Pero ang naiisip ko lang ngayon, dahil dati pa naman may mga ganyan eh. Nung Totoo. wala pang social media eh. Oo, hindi lang nabibidyohan. Kasi hindi, naalala ko yung malita ko, yung tatay ko may mga collection siya VHS pa eh. Oh? VHS, VCD. Ano yun, pre? tas Kumbaga, nag-DVD. porn yun. Pero patay na yung tatay ko eh. Oh. Pero in a way connected din siya eh. Bakit naguhubad? Bakit ganito? Kahit di mo sinasadya. Kasi malamang doon din siya nag-originate eh. Isipin mo tol, nung bata ako, kung hindi ko yun nasisilip na pinapanood Ng tatay mo. o dati, kasi syempre doon lang ako sa kwarto, pero pag iihi ka, lalabas ka, di ba? Yeah. Di ba, ano mo? Di ba? So, nung bata ko, wala kang mangmang, ano? Wala kang muwang. Muwang-muwang, Yeah. di ba? So, di mo alam tama ba yun?
Mali ba yun? Role model mo pa tatay mo. Pag bata ka, wala ka namang ibang titignan kundi tatay mo at nanay mo eh. Yun nga, tapos nung mga edad na yun, sponge ka nun eh. Yeah. Lalo ngayon, natutunan ko na majority ng belief system natin ay nabubuo when we were 0 to 7 years old. Yeah. Kung ano yung naririnig natin palagi, ano yung nakikita natin, ano yung i-experience natin. Lahat yun, hindi lang sa sexuality Yeah. sa pera, religion, sa pagkatao, sa identity. Yeah. Lahat yun dun nabuo eh. 0 to 7 years old. Oh, so maraming angulo na bakit na fuck up yung soul Oo. nung babae. Yeah. Di ba? Pati ng lalaki. Oo, pati lalaki. Bro, meron akong very specific moment na naalala ko. Napanood ko sa parang nakita ko sa Tony Talks. Okay. Tony Talks ata. Meron dun porn star na in-interview siya eh. Okay. Something. So, Tapos edukada yun, pre, no? Parang cum laude hindi pa ko yun naman napanood lahat eh. Oh, ano siya, pre? Academic achiever, pre. Matalinong nila lang. Oh, yan. Hindi ko napanood lahat pero ang naalala ko sa memory ko na meaning na nakuha ko Okay. ay in a way nagiging empowering yung experience niya sa career niya ngayon. Pero nung nagdig deep si Tony, galing siya sa pain, sa hurt, nung pagkabata, Sa loob ng bahay. acceptance, Yeah. not heard. So I don't think kung maganda yung experience ng bata, Yeah. feel safe, Yeah. secured, Alam niyang kamahal-mahal siya. Hindi siya loved, accepted, hindi siya magiging ganyan paglaki, bro. Kasi karamihan din ng babae, kaya lang naman sila nagbibigay ng virginity sa lalaki kasi ayaw nilang maiwan. Takot silang maramdamang iiwan ako nitong lalaki na to pag di ako sa kanya nagpaisa. So Or- kahit subconsciously ayaw niya, ibibigay niya. Correct. Well, talking about virginity, iba-iba tayong views dyan eh. Yeah. Di ba? Pwedeng, okay, may babae na, bakit ba akin to eh? Empowering, di ba? Meron naman super conservative. Yeah. Di ba? So, Tayo ko kasal. so nasa kanila yun eh. Pero kung iisipin natin, bakit ba maraming, bakit ngayon kumakalat yung mga ganyan? Kasi nagkaroon ng platforms, nag-evolve yung mundo. Pero dati pa yan meron. Oh, So, prostitution, kumbaga, sexualidad. sakit na siya dati na dahil ngayon nagkaroon tayo ng kumbaga yung television, yung informasyon, dati hinahanap natin, ngayon nasa tip of our palm of our hands, yan sa cellphone. Kaya mas naging accessible yung mga ganitong exposure. Pero dati pa to may ganito. So, itong sugat na to, dati pa to may Napalala sugat. lang siya ng no? Na ano lang Ng siya, na-amplify lang siya. na-amplify lang siya ng internet. Ng internet. Correct. Sobrang no? So, kung titignan mong maigi, kung bakit maraming babae ang pakangkang, tas maraming lalaki ang walang ibang ginawa kundi kumardog ng kumardog, imbis na ganapan yung dapat na ginaganapan niya bilang lalaki, nag-uumpisa talaga sa bahay. Kasi wala namang nakakasamang iba yung batang from 0 to 7 years old kundi magulang eh. Oo, bro. So, nasa upbringing. Oo, bro. Yeah. Ang problema, sa magulang, wala namang school. Kung paano maging best na magulang, no? Correct. Yeah. Kung paano maging parent. Yeah. Di ba? So, paano maging parent? Kukunin lang din natin ito sa experience natin nung bata tayo. At yun yung ipapasa natin. Kaya nga, hindi ko alam kung na-experience mo. Ako, dati, lumaki ako, yung tatay ko medyo stricto. Yeah. Alam mo yung siya, yung typical na hindi mo poker face, nonchalant, hindi mo malalaman kung masaya siya, happy, excited, o malungkot. Pero alam ko pag galit siya. Yeah. Ganun siya. So, naabutan ko pa yung mga teacher na nagsasharingan dati, boy. Ako millennial ako eh. So, ano yan? So ngayon, nabuo sa akin na paglaki ko tuloy, pag nagkaanak ako, hindi ko gagayahin yung mga ganon. Kumbaga, nag-aaral ako paano maging magandang parent. So kahit wala pa yung anak ko at pinaplano pa lang namin, pero kung paano ko ginaganapan yung sarili ko, pinaghahandaan ko na paano ako magiging handa at tamang ama sa mga magiging anak ko. Kung ano yung mga na-experience mo sa tatay, sa teacher, kumbaga hindi na para ipa-experience mo sa magiging anak mo. Para sa akin, it's about breaking the chains of trauma.
of childhood. Ngayon, eto malupit na follow-up question dyan, pre. Masasabi mong proud ka sa pagkakatindig mo, sa intellect na meron ka, lumaki kang maayos, dahil yun yung mga naging causes. Kung hindi mo ipapa-experience sa anak mo yan, sa tingin mo lalaki siyang maayos kagaya mo? Tingin ko, proud ako sa sarili ko at nireframe ko naman bro eh. Alright. Parang ganito yan. Nung time na shadow work, healing inner child, syempre mag-uumpisa ka sa acknowledgement. 'Di ba? Recognize. Tapos, kailangan ko kasing i-acknowledge yung galit, yung hurt, No, yung putang ina, ganto, ganyan. lalaki sa dito. Kailangan ko maging honest Mamatay eh. na kayo. Kailangan ko siyang i-recognize, i-acknowledge. So, from there, kailangan ko siyang i-reframe na okay, kung yung reframing ko dati dito ay kaya ako ganto dahil nasaktan ako. Ngayon naman, ang bagong reframing ko dito ay buti na lang. Naging stricto siya dati at naging handa ako ngayon. Yeah. Para ma-rebuild ko yung sarili ko. Now, gagayahin ko ba kung paano ko pinalaki dati? Hindi. Dahil alam ko na kung paano siya i-reframe na hindi ko, pwede siyang maging handa na hindi niya kailangan pagdaanin yung traumang pinagdaanan ko. So yun yung sasabi kong breaking the chains. Dahil ngayon, ini-empower ko yung sarili ko paano ko maging handang ama. Okay. Para sa aking mga anak. Maaring yung tatay ko hindi handang ama. Alright. Dati, nung mga panahon na yun. Kasi wala namang ganitong pag-uusap. Kagaya ng sinabi mo kanina. Di ba? Wala namang mga podcast eh. Yeah. Pero ngayon, kung may pangit na impormasyon na na-amplify din, meron ding mga magagandang impormasyon na empowering na na-amplify din. Yeah. Ngayon, bilang individual na hindi ka pa naman planning mag-anak. Planning na kami, Planning boy. ka na. Like, Yes, for example, sir. yung majority ng nanonood sa atin, nasa edad sila na binatilyo type shit. Kumbaga, hindi pa sila, wala pa yan yung pag-aanak. Ngayon, pwedeng mag-umpisa na agad sa yan yung tamang programming para pag dumating sa punto na magko-commit ka na sa isang solid na relasyon, gusto mo nang magpamilya, hindi ka nangangapa, hindi ka blanco. Hindi na papasok sa utak mo na wala namang school para maging maayos na partner at maging maayos na tatay at maging maayos na kapareha eh. 'Di ba ngayon, bilang binatilyo na umiidad siguro masabi natin ng 19 to 27, parang mga ganun, basta bago ka mag-30. Ngayon, pwede nang mag-umpisa sa iyo yung tamang programming para pag dumating ka nga dun sa mga ganung klaseng punto ng buhay mo, hindi ka na nagkakamali. Oh, bro. Ngayon ikaw bilang ilan taong Or kahit nagkakamali, pero alam mong i-reframe. Alam mong, magte-34 na ako, September. 34 ka na ngayon. So 34 ka na, ako 28 lang ako eh. Mas marami kang na-experience sa akin. Ngayon nga, mayroon ka lang ganyan, nare-reframe mo na ng tama. Kung kakausapin mo sila, yung mga nanonood sa atin ng mga mas bata sa'yo, ano yung sa tingin mong best na gawin nila para sa sarili nila, para dun sa preparasyon, para maging ready sila. Tamang compose ng pagkatao nila para pag dumating sila sa punto na gano'n na. Kasi parang major na pagbabago sa buhay yun eh, yung mag-commit ng seryoso, magpamilya, magpagrelasyon ng tama. Ano yung mga dapat nilang ginagawa para hindi sila patulotolongges pag ando na sila? Sige, ito for overall, para sa general, unang-una, ang problema ng mga kabataan ngayon ay short-term thinking. Okay? At hindi naman kasalanan ng mga kabataan. Hindi kasalanan ng kabataan to short-term thinking? Explain mo nga mas malalim, mas pinanganak yung sumunod na henerasyon sa atin sa mundo ng naglabasan din yung mga instant. Na dati naman, panahon namin, wala pa yon ano yung instant. Social media lumabas, instant connection with anyone. Yeah. Dati pinapadalakan ko to ng sulat para makausap ko to, pero i-add mo lang ngayon eh, no? I-add mo lang. Yes. Pwede mo i-chat rec. Pwedeng kakilala mo, pwedeng stranger. Dito na lumabas yung mga Grab, instant delivery, yung mga Shopee, Lazada, instant lahat eh. Kaya na-shape din yung kabataan ngayon maging mainipin. Na short-term thinking. Mainipin siya. So, kailangan kong ilabas yung problema para magising ka na okay, eto pala yung dapat kong iwasan. Okay? Kung simple lang, kung short-term thinking yung kailangan mong i-recognize ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo, nasasabi ni Ato, ay i-appreciate mo yung long-term thinking.
i-appreciate mo yung, okay, kung hindi ka pa nagpaplanong mag-anak ngayon, pero darating din naman yung time mag-anak ka o magpapamilya ka eh. O let's say, tatanda ka. Okay. Di ba? So, in a way, mag-intention ka rin. Sino yung gusto mong maging ikaw 3-5 years from now? Okay, kahit ganun-ganun lang muna, 3-5 years from now. Okay, hindi kailangan 10 years, masyadong malayo. 3 to 5 years from now, tama lang. 1 year, normally, na-overestimate mo yung sarili mo, pero yung anong makikreate mo ng 3 to 5 years, na-underestimate mo yung sarili mo. Totoo. Tama din. Nalilimitahan mo eh. No? So, sweet spot lang yan. Sweet spot lang yan. So, isipin mo, pag klaro sa'yo, sino yung gusto mong maging ikaw 3 to 5 years from now, ganapan mo na yan ngayon pa lang, ganyan ka maghanda. So, hindi lang to sa pag-aanak, pati sa iba't ibang karera mo sa buhay. Kaya, waswasan mo si short-term thinking, very good yan, helpful yan, hindi ko sinabing tanggalin mo. But at the same time, yakapin mo rin yung long-term thinking para may align mo yung mga short-term mo sa sinong gusto mong maging ikaw in the long run. Unang nagiging parang practice kasi sa araw-araw kaya nagiging mainipin yung tao, yung scrolling lang, you know. Isa pa yan. Konting kibot nilang ganun, ang dami nangyayari. Una may nagluluto, biglang may tumutuwad na, biglang may nagigera na, basta ang dami nangyayari, parang sobrang bilis. So, yung mga tao nga, nagiging mainipin, yung mga kabataan, nagiging mainipin. Ngayon, yung resulta ng long term, parang hindi na nila tinatanaw as great na reward, no? Kaya parang walang pagkilos para dun sa long term na plano. Correct. Tapos magugulat na lang sila, boom, biglang 30 na ako, fakta pala yung buhay ko. Kasalanan kasi ng gobyerno to. Yung nanay ko kasi, yung tatay ko kasi, hindi naman ako pinalaki ng maayos. Diba? Ngayon, ikaw, anong edad ng individual yung sa tingin mong dapat nagdidesisyon na siya at nag-iisip na siya para sa sarili niya? Dapat nga 18 eh. 18? Oo, di ba sa ibang bansa, sa first world countries, Yeah. di ba, ang mindset sa kanila, 18 years old, Lipad ka na. alis ka na dito sa bahay ko. Diskarte mo na. Oo. Yeah. Kaya nga, dito nga sa atin ang daming, may mga 30 di ba, hindi pa nakakalabas sa... Puta na, legit pare. Totoo. Legit. Di ba? So, Yes. lahat tayo dito may ambag. Meron tumanda na lang, tas ang pang-gaslight niya na lang sa sarili niya. Parang hindi, binabantayan ko kasi yung magulang ko. No? Totoo ang buhay yan. Pero kami ni Kate, 18 years old, labas ka na, kaming dalawa naman mag-asawa, mag-i-enjoy ng buhay. Kasi never mo naman maaangkin yung buhay ng mga anak mo eh. Yeah. Di ba? Kaya, kung ito yung mga mensahe natin sa mga lalaki, di ba? At dahil may ambag din tayo, kaya kung bakit kumakalat yung maraming kumakalat na video, Scandal bakit shit, yeah. bakit may mga scandal shit, bakit may mga ganyan. Tayong mga lalaki din kasi may ambag din tayo. Hindi tayo nagpapaka-righteous dito. Masarap bumengbang talaga. Legit. Masarap bumengbang, masarap makipagbengbangan talaga. So may ambag din tayo dyan. Yeah. Which brings me to sa mga babae. Di ba? Kayo rin may ambag din kayo dito Totoo. Kaya nga yung sinasabi ni Ato na pinag-uusapan namin ngayon na long-term thinking, kung ikaw isa ka sa mga nag-OnlyFans or ewan ko yung mga kinikwento mo sa Telegram or Yeah. what, o mag-ingat-ingat ka kung mahal na mahal mo yung jowa mo, siguraduhin mong kung mag-video kayo, aasawahin ka na niyan. Yeah, totoo. Mag-ingat-ingat ka. Tama. Kasi isipin mo, okay, yun pa rin short term short-term na kaligayahan. For fun daw. Short-term na income, Yeah. mabilis na income. Pero isipin mo long-term mo. Yeah. Long-term brand, pag nagkaanak ka, searchable ka na forever. The fuck? Gusto mo ba yon? Sasabihin mo, Ma, sabi ng mga klase ko, ang itim daw ng kipay mo. Kung sino-sino daw bumibengbang sa'yo, Ma. Oh, gusto mo ba yon? Oo, gaganon yung anak mo sa'yo, Ma. Sabi ng kaklase ko, lintik ka daw sumubo ng tarugo. Ganito. Oh, nangyari yan kasi short-term thinking. Yeah. Short-term mabilis na income. Sa ako naiintindihin yung hindi na yan mabubura. Yung mga panahon na yon, yung pakiramdam mo nun, adrenaline shit, di ba? Wow, ako yung the shit. Ngayon, ang sinasabi pa nga nila, hanggang nood lang naman sila. Tsaka, hinihate nyo ba talaga ako? Ayaw nyo ba talaga nito? Ba't nyo pinapanood? Ba't sarap na sarap kayo? O isipin mo yung anak mo, panonoorin yun yan. Nakukonfuse yung mga babae sa akala nila na may naa-amaze sa kanila versus sa parang tinatampulan lang sila ng kung ano. Like for example, yung buffet, tinatao siya kasi masarap yung pagkain. Same thing sa tae, nilalangaw, marami din yung langaw. Diba? Parang ganun siya eh. So, sa mga babae, kailangan yung malinawan na magkaiba yung marami kang admirer kasi sobrang kagusto-gusto ka versus sa maraming attention sa yung lalaki
Kasi wala kang ibang ginawa kung di maghubad ka ng maghubad. Ganda nun, Brad. Di ba? Ina, solid na reels yun, boy. Ganda nun, boy. Di ba? Kumbaga, masasabi ko nasa babae yung lasig. Kahit anong technique ang gawin ng lalaki, kahit anong... Ano yun, brain libro? Smooth So, seduction. kahit anong smooth seduction techniques ang gawin, nasa babae ang last say. Kasi pag nagkaroon na ng pilitan, pwede mo na i-demanda yan. Yes, Pwede mo nang asuntuhin yan. So, sa mga babae, hindi sa binibictim blame kayo, hindi sa sinisisi namin kayo. Ang sinasabi lang namin, maging alerto kayo. Yeah, just be responsible. Maging aware kayo na, ay, ako pala may control. Ay, ako pala may last say. So kahit gaano kalupit na varsiting matangkad na payat na maugat yung kamay itong jowa ko na sinasabi niyang gagawin din naman namin to pag kinasal kami. Kung pakiramdam ko sa sarili ko na hindi ko pa ready ibigay itong pagkababae ko, wag mo ibigay. Hindi, baka iwan niya kasi ko. Hindi, iwan ka niya. Ibig sabihin, hindi siya yung lalaking para sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka niya ganun kamahal. Para iwan ka niya kasi hindi ka nagpaisa. Ganun lang yun. Huwag niyong isipin na, hindi, mahal ko siya. Okay naman siya. Matangkad na payat siyang maugat siyang kamay na varsity siya, nag-aaral siya, tapos may Honda Civic type shit siya na ganito. Gusto kong ibigay sa kanya kasi baka mawala pa siya. Tama. Para sa'yo naman, Tol, kasi wingman mo ako eh. Yan. So, kung iisa ka man, wag nyo na lang i-video. Pakasal muna. Yun. Ako, ganyan ako. Tangina, sa 28 years kong nabubuhay. Ano lang ako dyan, nakaka-curious lang ako dyan sa mga ganyan, mga intimate, pero di pa talaga ako na-experience yan kasi pakiramdam ko, bilang lalaki, kailangan kong protektahan yung burat ko, bibigay ko lang to sa babaeng papakasalan ako eh. Ooh. Ano ako pre? NGSB ako eh. Virgin na virgin pa ako pre. Pero alam mo, Tol, kung lalalim tayo sa spiritual na realm. Yeah, go. Bro, may ano rin kasi Right, yun right. eh. May exchange of energy rin kasi yun eh. Oo, yung pagsisex pre. Oo. Lintik yun, ramdam mo naman yun. Pag nagsisex kayo, lintik yung init, lintik yung energy, lintik yung parang ang ginhawa-ginhawa na ewan, di ba? Yeah. Parang, kaya nga pagkatapos yung mag-sex, wala ibang ginagawa kundi lumabas eh. Kain tayo sa labas, punta tayo sa ganto. Kasi parang ang na-jumpstart na battery. Parang baterya ka na ano eh, di ba? Maraming studies, may studies na yung ano natin, yung sa ano to as spiritual na realm Okay. yung sperm natin ay nakakapagbigay ito ng buhay. So pagka O sa mga nananamlay na babae diyan, PM, okay? Bigyan natin kayo ng buhay. so sa mga Hindi nga tayo madamot eh. hindi na ako pwede, siya lang. Okay. Ay, oo nga, sige. Okay. So yung nilalabas mong bro, enerhiya, kunwari nilagay mo sa kumot, sa sahig, or anyone, wasted life yan. Sa spiritual na realm, Okay. number 1. Pangalawa, meron pang studies about exchange of energy na yung naka-sex mo daw, yung trauma na bit-bit niya na hindi pa na-heal, makakaarga mo rin siya. Oo. At Tama kailangan din. mo rin siyang i-heal. Tama din. Kaya nga pag bumengbang ka ng babae na may mataas ng body count, parang wala ka nang maramdamang emosyon sa kanya kasi nga basag na siya eh. Basag na siya. Ramdam mong basag na siya. Ramdam mo na as physical na nila lang, eto na lang yung pakinabang nito. Ramdam mo. Wala akong masyadong experience niyan, boy. Ha? Kingin na Puro mo. ano yan, Ako pa. Connection ako, yung Tangina window mo. connection. Ikaw tong nasirang pick-up artist before eh. Tangina body count nito. Kung may 30 mil meron eh. Gago! Hindi, may connection yun. Okay, totoo. Hindi, pero yun nga. Nag-explore ka lang ng mga mundo noon, boss. Oo nga, iba-ibang mundo. Oo, nag-aaral ka lang ng ano. Oo, Kaya ganyan Brad. yung intellect mo ngayon. Kasi 30 mil na mundo yung pinasok mo, boy. Tanginang Hindi, Mundo eh, no? sa mga lalaki, alam kong naririnig nyo naman na to kung saan-saan. Madalas nyo nang naririnig to. Ang mag-control ng buhay mo yung utak mo, wag yung titi mo. Tama ka. Alam mo, Tol, sobrang hirap i-heal nung ng mga trauma. Kasi may mga pagkakataon na kunwari kahit na ayaw kong i-hurt, hindi ko masasabing physically. Di ba? Yung babae, Ayaw kong... pwede mo, marami kang na-hurt niyan before, yung binasag mo lang yung mental health nila kasi biningbang mo lang, tapos nilayasan mo din. Oh, isa pa yan. Pero kunwari ngayon, nagsiseryoso ako. Nakakonsensya ka ba nun, mga nagawa mo dati before na ganun? Lately ni. Lately na. Okay. Oo. So ganun ako ka-demonyo dati, boy. Kaya ngayon,
tingin ko pinagbabayaran ko siya, hinihil ko siya. Yeah. Kaya ang hirap bro, kumbaga ngayon nagsiseryoso ako. May mga pagkakataon na hindi mo siya gustong masaktan kasi mahal na mahal mo siya eh. Totoo. Di ba? Pero unconsciously, minsan, nadadala ako ng emosyon, hindi na ako mindful, ma-hurt ko siya, may masasabi ako or may... Lumalabas yung ano mo, no, may yung magagawa character mo na, ako. ay, ako ang the shit, marami akong babaeng na ganto ganyan. Correct, So, correct. ikaw na committed ako sa'yo, hindi para mag-exert ako ng sobrang effort sa'yo kasi ako ang the shit before. Nagkikick bro. in yung jablo mong side. Oo No? bro, hinihil ko siya unti-unti. Kaya Kasi nga, dato lang ganun. kaya nga ano eh, sobrang pinapahalagahan ko yung ano namin bro. Yung relationship namin kasi sobrang ibang level of maturity. Yeah. Kung paano niya ako na-handle yung kabaliwan ko, yung kagaguhan ko, yung kademonyuhan ko. O, kasi may mga kick in yan mayat maya pero the fact na nandyan siya at nag-i-stay, iniintindi ka. Sobrang priceless, bro, no? tingin ko may ano rin, may ambag din yung kalakasan niya sa loob. Yeah. Kung paano niya ako na-ground Tangina, taong IM yun eh. ng Yung ganito fiancé bro. mo eh, no? Oh bro, kasi imagine mo anyone pwede akong ano, 'di ba? Pwede akong ma-ground, Yeah. etc. Pero siya talaga grounded lang eh. Oo. Ang tindi, bro. Yeah. So yun nga eh, yung role niya na mag-care, mag-create ng safe space sa akin, magkamali at matuto, at hindi niya ako, kumbaga, parang siya yung container ba? Yeah. Container ng emotional maturity ko. Kasi doon naman tayo pinaka-bobo eh. Alam mo. Yun yung kahinaan nating mga lalaki. Yeah, Kaya yeah. sabihin mong the shit, bobo tayo emosyonal. Oo, Yun legit. yung katotohanan dito. Kaya walang makakapagsabi na I'm the shit, magaling ako sa babae. Pwede kang magaling kumuha ng babae pero pustahan tayo. Tignan natin yung buhay mo, kung paano ka makitungo sa asawa mo. Diyan natin makikilala kung sino ka. Yeah. Kasi emotion pa rin talaga Bro. yung nagdidikta ng magiging flow ng relasyon ng buhay mo sa araw-araw eh, no? Kaya ako Kasi- pinapangarap yung retreat para sa mga lalaki, boy. Okay, explain mo nga yan. Ano yung nasa isip Hindi mo to na yan? yung retreat na ano lang meron kasi akong- Sambales, no? 3 days, 2 nights sa Sambales. Pero ano, meron kang chef. Alright? Luto ka ng mga dapat nating kainin, mga steak Yeah. na panlalaki, Yeah. steak, may chef. Tapos meron tayong mga workout session. Ano talaga yung workout na kailangan nating natututunan lalo habang tumatanda Yeah. tayo. May konting combat sports na basics, Yeah. may meditation, may release work. Tapos may ano sa gabi, may orgy sa gabi, no? May Hindi kasali yan, walang boy. ganun. Bawal babae. Oh, yeah, okay. Oo, ano lang, puro lalaki lang tayo. Yeah. Bro, ano yun? Brotherhood yun, bro. Yeah, talagang alignment, no? Oo, kasi I'm sure maraming lalaki dito na hirap mag-open up sa asawa. Oo. Totohanan lang tayo. Legit ako. Oh, bro. Kaya ako naging ganito kahit papano na masasabi kong okay ako. Kasi nagkaroon ako ng cell group before sa Abu Dhabi. Parang life group yon every week. May mga ka-brotherhood ka na magkukwentuhan kayo, kamustahan, safe space, walang judgment, anong nangyari sa'yo ngayon. Ano yung sa tingin mong naging struggle mo ngayong week? Paano mo siya sinolve? Lahat as in, kahit love life, lahat, kahit pera, lahat. Kasi tayo mga lalaki, parang pakiramdam natin bilang lalaki, hindi, okay lang ako, kaya ko yan. Hindi ako pwedeng panghinaan kasi lalaki ako. Tanga na kalalaking tao, nag-open up ang puta. Mga ganun. Malaking bagay na may nakakakwentuhan ka na naiintindihan niya yung gusto mong ipaintindi sa kanya. Oh, brotherhood. So pagkatapos ng retreat na yon, 3 days, 2 nights, lalabas kang ibang tao, meron kang bagong structure na nabuo, meron kang bagong mindset, meron kang mga nakilalang bagong brotherhood na susuporta sa'yo as you go along, move forward in life, as you evolve. Yeah. Ganun yung pinakapangarap ko talagang gawin. Kuwari, money is not an issue, anong gusto kong mission, anong gusto kong career. Yeah. Yung tangin, buhay na ako doon, boy. Okay na ako doon, masaya na ako doon. Ano pa rin, no? Kumbaga, pagpapaunlad pa rin ng mga lalaki. Kasi ako naniniwala ako, hindi ko alam kung ikaw naniniwala ka rin na lahat ng nangyayari dito sa mundo, ang ugat lalaki. Yeah? Ang ugat lalaki. Walang babaeng nagkakaskandal kung walang lalaking tolonggis na nagbibideo na kinakalat niya yon. Walang babaeng nagbebenta ng laman kung
Yun lahat ng lalaki, provider. Tsaka walang manonood. Oo. Walang tulonggis na bibili. Kasi pag yung lalaki, provider, tama yung pagka-compose niya sa sarili, hindi siya magko-consume ng mga ganong klaseng content. Wala siyang time. Oo, wala siyang time. Tsaka gets niyang hindi para i-consume niya yun kasi nga, alam niyang immoral yun. Kaya lang nagkakaroon ng gano'n kasi may customer. Kaya may kalaswaan yung babae kasi may customer. Yung mga low IQ ngayon, tangin na. Di na sila nanonood ng porn. Mag-scroll na lang sila sa TikTok, okay na sila. Diba? So, lalaki pa rin yung sanhi. Oo, bro. Tsaka, alam mo, tama ka. Kung kaya nilang ganapan yung sarili nila, matuto silang makipag-usap ng maayos sa mga babae. Di ba? Kaya, smooth seduction, dapat may ano na ako dun. Dami nagtatanong, anong libro eh. Oo, gagawa ka ng May yellow libro, basket no? tayo nun, boy eh. Libro, smooth seduction. Hindi, gagawa. Kasi yung smooth seduction, parang nakafocus siya sa pagharbat ng babae. Magandang libro niya na nakafocus sa kung paano ka magiging proper na lalaki. Diba? Yes, sir. Yes, Pero sir. kasama naman kasi talaga dun yung bilang lalaki, kailangan mong makaharbat ng babaeng gusto mo. Oo. Ang nagmamatter lang naman yung intention eh. Kaya pa siyang baril eh, no? O yung libro na yun, yung smooth seduction na yun, method siya kung paano kaharbat ng babae, nagmamatter kung saan mo gagamitin yung power. Correct. So ano rin yun, good shit din yun. Oo. Ngayon, kung gagawa ka ng libro na nagtuturo sa lalaki na dapat ganto, ginagamit lang yan sa ganto, check your intention, diba? Mas okay yun. Tama. Pabangan yun, maglalabas siya ng ganong libro. Hindi ko pa alam. Siguro yung community siguro yung... Tingin ko doon tayo nagkatagpo eh, nung nagkakwentuhan tayo. Yun yung common natin eh. Kasi yung pick up sa akin noon, men empowerment. Tapos sa'yo, Pangit Lives Matter, men empowerment. Yeah, Tingin ko yeah. doon tayo yung naging common natin. Transformational sagad. Oo, bro. Kumbaga, pero eto, hindi namin sinasabing kami yung the shit. Hindi namin sinasabing kami yung tama. Kung ano man itong mga pinag-uusapan namin, eto lang yung mga lapag namin sa mesa. Ngayon, kaya may comment section dyan, malaya kayong maglapag din dyan sa mesa. Kasi nga, parang boodle fight to eh. Mas effective, mas maging effective tayong lalaki kung marami tayong utak na gumagana kaysa naman dalawa lang kami. So, pwede kayong mag-comment dyan kung ano yung sa tingin yung nakalimutan pa namin or wala kaming idea kasi di namin nabanggit eh. Kung di namin nabanggit, could be nakalimutan or wala kaming idea dun, tapos meron kayong insights dun, lapag nyo sa comment section kasi ano talaga to, parang boodle fight, potluck, lapagan sa mesa ng parang mas masarap yung kain ba? Yep. Diba? Absorban lang. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganong klaseng kwentuhan, ganong usapan, may gusto ko pang idagdag. Ako binabasa ko yung comment section actually. Yeah. Oo, bro. Hindi, gagawa tayo ng mga sa susunod na video nun. Tsaka ano ko boy, first time ko kasing makabasa ng maraming comment sa YouTube. Na positive. So, masaya ako doon, boy. Na positive, no? Ang ganda. Iba yung online, no? Versus sa na-affirm yung nabibigay mong knowledge sa personal. Kasi facilitator siya sa IM. So sa personal, di ba? Iyayakapin ka, mag-thank you sa'yo. Pero iba yung online, no? Alam mong may mga natatouch ka ng iba't ibang buhay. Oo, tapos di mo nakikita. Alam mo. Parang may nangyayari kaya. Tapos makikita mo, ay may nangyayari. Ang galing. Ganun yung nararamdaman ko. Masaya, di ba? Tapos nag-uumpisa pa lang tayo. Oh, Diba? lupet. Nag-uumpisa pa lang tayo. Ngayon kung gusto nyo magtuloy-tuloy itong Top G Manila, like, comment, and subscribe syempre. Tangin na, share nyo sa mga tropa nyo. O kaya tripin nyo to. Habang bumubombet kayo, panoorin nyo to. Para mas tagos sa kaluluwa. Diba? At o klase supremo ng mga liti mong classes na pangit, napanood mo na ako, nabadrip ka na sa akin before, nalimutan mo lang yung pangalan ko, tapos pinapanood mo ako dito ngayon, na kalmado lang at banayad. Ako si MJ, ang boses ng iyong konsensya nagsasabing Top G is Top God. Yeah, isa lang ang above, diba? Isa lang ang above, lahat tayo equal. Okay, isa lang ang above, lahat tayo equal. It just happen na may mga nalilimutan ka lang, may nalilimutan ako ngayon. Mission nating paalalahanan yung isa't isa. No man is an island, okay? Nagtutulungan tayo dito. Comment down below kung ano yung mga sa tingin nyo nalimutan namin. Yun lang. Like, comment, and subscribe. Loko!